Isang mapagpalang umaga. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Tayo po ay tumayo na. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. Hallelujah. Sige po, yung palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Kamusta po mga kapatid? Mabuti, sapagkat ang ating Diyos ay mabuti. Amen. Good morning din po sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook Live. Pagpalain po kayo ng Diyos sa umagang ito. Tayo po ay sama-sama po tayo magpupuri at makikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Salamat sa inyong pagpanood ng aming live at salamat din po doon sa mga nanonood ng live stream at saka yung kung yung replay. Salamat din po doon sa pisang kong pastor na si Luisito Guba na lagi po siyang nagla-live at nanonood daw ng ating replay. Thank you po. Sa umagang ito, mga kapatid, patuloy natin palakpakan muli ang ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Salamat, Panginoon, sa isang napakagandang umagang ito na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat dahil ikaw ang una at nagbigay sa amin ng napakagandang araw, Panginoon. Lalo na ang aming kalakasan, Panginoon, sa umagang ito, kaya kami ay nakarating sa bahay niya, sambahan mo, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng lahat ng biyaya sa bawat araw, Panginoon. Salamat po. Tunay nga po, Lord, na sobrang pasasalamat namin dahil sa loob ng isang linggo na aming pinagdaanan, kapaguran, anumang aming naranasan, nakaranas ng sakit o anuman, Lord. Pero Lord, nandito kami nakatayo at nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabutihang ginawa mo sa amin sa loob ng isang linggo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na ang pagpapasalamat namin sa iyo sa umagang ito ay ibigay na namin ng lubos, Panginoon. I-focus namin sa iyo ang araw na ito, Panginoon, sapagkat itong araw na ito ay para sa iyo, Lord. Kaya Lord, samahan mo kami at hayaan mo po na ang bawat isa, Lord, ay magkaroon ng kagalakan sa pagpupuri sa iyo, Lord. Kaya salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Natawagan ko po yung scripture ni Jackie. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. God is good. And all the time. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 5, verse 13 to 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, ano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at atakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisilbi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang katawan upang mataglawan ang lahat ng nasa bahay. Ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos at pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Muli nga po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak ng mga may kalakasan. Hallelujah! Yes, Lord! We praise you, we glorify you, we thank you, Jesus. We exalt your name in this place, O God.
is, and evermore. Will be. Let's worship together the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how
are a beautiful God. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice. He trembles at his voice.
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you wear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all the thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. The angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above. Church, lift up your voice to the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands
Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa unahan, mas maganda sa unahan para pagbubuhos po yung pagpapala talagang sambut na sambut natin. Dito po. Yung po mga bata doon sa kwarto, yung mga isip bata, dito lang po kayo sa unahan. Hindi po. Mga praise the Lord. Okay? Yan po ang tawag dyan ay anointing. Pinawasan tayo, anointing, pinawisan. Masarap pong pawisan sa presensya ng Panginoon. Matthew chapter 5, beginning verse 13. Babasahin ko po sa English, New International Version. Ito po ang sinasabi, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Last verse, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Panginoon, kami po ay nagpupuri pa ako salamat, Lord, sa napakagandang umagang itong pagkalab sa amin. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakibaka, panibagong tagumpay, sapagkat sinabi mo sa mga salita mo, we are more than conqueror in Christ Jesus. Maraming salamat sa kami po ay binigyan mo ng malayong pagkakataon na pag-aralan ng salita. Lagi po namin sinasabi, isa pong karangalan, isa pong pribilehyo pag-aralan ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hindi po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang siyang mauna sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng pag-aaralan po namin sa umagang ito. Ang away siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala sa pangalan ng Jesus. I declare it null and void in Jesus' name. At dahil banal na Espiritu, ikaw ang muna sa aming kalagitnaan, inaakit na po ang katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Excuse me po. Umibiyong, nagbibinata na po. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, Christian's job description, salt and light. Ulitin po natin ang ating pamagat. Christian's job description, salt and light. Tayo po ay tinawag ni Jesus na salt of the earth and light of the world. Asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Yun po yung tawag sa atin ni Jesus. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, tayo po ay asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Yung pinaka-basic na tema po, nitong ating binasa, Matthew chapter 5, verse 13 to 16, na tayo po bilang mananampalataya ay sinadya ng Diyos na maging kaiba sa sanlibutan. We are meant to be different from the world. Sinadya po ng Diyos na tayo bilang mananampalataya ay maging kaiba o kaiba sa sanlibutan. Pagbabasahin po natin yung Beatitudes, Matthew chapter 5, verse 3 to 12, ito po ay patungkol sa Christian character. Kapag binasa po natin dyan, sabi ng verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they who do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Sunod-sunod pa po yan. It is about Christian character. Dito po sa binasa natin, Matthew 5:13 to 16, it is all about Christian influence. Yung Matthew chapter 5, verse 3 to 12,
Christian character. Itong binasa po natin, Salt and Light, it's all about Christian influence. Ito po yung deal. We cannot influence the world if we are the same as the world. Hindi po natin mai-influensyahan ang sanlibutan kung tayo po ay katulad din ng sanlibutan. Kung estilo ng buhay natin, yung paraan ng pagsasalita natin ay kaparaanan, way of life din ng sanlibutan, hindi po natin sila mai-influensyahan. We cannot change anything unless we are different. Hindi po natin mababago sa bagay hanggang hindi tayo kaiba. Kung ang ginagawa natin kapareho lang ng sanlibutan, yung style ng ating pananap katulad ng sanlibutan, paano natin sila may-influence? Paano sila magkakaroon ng pagbabago sa pamagitan ng buhay natin? Kung yung buhay natin ay magkapareho lang. Amen. As Christians, we are to be a people of influence. Kaya kinakailangan tayo po ay kaiba sa sanlibutan. Yung lifestyle natin, hindi katulad ng mundo nung dati. Ganun ang buhay natin. Pero na-born again tayo, anything what is in Christ is a new creation. All things pass away, behold, all things are new. Ibig sabihin, kaiba na tayo. Hindi na tayo kapareho. Hindi yung sinasabi ng check, paleho lang. Amen. Kaya kung mayroong reason, kung bakit hindi agad tayo dinala ni Jesus sa langit nung tayo pinaborn again. Hindi agad tayo dinala. Bakit po? Kasi meron po tayong trabaho gagawin. We have a job to do. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong trabaho gagawin. Kaya na, andito pa tayo sa lupa, hindi agad tayo dinala sa langit nung naborn again tayo. Kung wala na po tayong trabaho gagawin, nung naborn again tayo, kukunin na tayo ng Lord, dadalhin na tayo sa langit. Hindi agad tayo kinuha because we have a job to do. Amen po ba? At bahagi po natin job description, two parts, salt and light. Yung po yung description natin. Job description, dalawang bahagi. Salt and light, asin at ilaw. Yung pong beatitude, ito po ay puro blessing, puro blessed nga eh. Yung pong salt and light, ito po ay responsibility. May gagawin tayo eh. So from character to influence. From character to influence. Nauna po yung character, sumunod yung influence. Kaya nauna yung beatitudes eh. Hindi po nauna yung salt and light, nauna yung beatitudes. Character muna bago influence. Hindi pwedeng influence muna bago character. Kung wala tayong character, hindi tayo makaka-influence. Kaya inuna po yung character, kasunod ang influence. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung pinaka-greatest influence na meron tayo ay nanggaling kung sino tayo. Yung po yung pinaka-greatest influence natin sa iba. Kung sino pinanggaling, kung sino tayo. Amen. Who we are, kung sino tayo. Whether sa yung magulang sa kanyang anak, o yung teacher sa kanyang estudyante, o yung boss sa kanyang employee, who we are will have a greater influence on other than anything else in our life. Kung sino tayo, yun yung pinakamalaking influence sa iba, sa anumang bahagi ng buhay natin. Yung sino, yung pagkakakilala sa atin. Tayo po tinawag ni Jesus as salt and light of the world. He called us to make a difference para tayo gumawa ng kaibahan ng pagkakaiba. We are to be an obvious Christian. Isang Kristiyanong halata. Tingin mo yung katabi mo. Halata bang Kristiyano? Halata ba? Sabi ng iba, God, ang galing mong magdala na magiging Kristiyano mo. Hindi halata. Halata ba? Amen. Halata. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan obvious tayo. May isa tayo magpunta. Kilala ka, ay Kristiyano yan. Ay born again yan. Halata. So talakayin po natin yung ating unang job description. The salt of the earth. Sabi ng verse 38, yung declaration ni Jesus Christ.
Jesus' declaration, you are the salt of the earth, sabi ng 5:13. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ang kausap na sinasabihan po dito ng Jesus Christ, yung mga Kristiyano, hindi po yung mga unbeliever. Kabilang tayo, sinasabihan, you are the salt of the earth. Sinabi ni Jesus Christ, tinignan niya kung sino tayo, kung ano tayo, salt of the earth. Hindi po sinabi ni Jesus na tayo ay dapat maging asin ng sanlibutan. Hindi po ganoon ang sabi niya. Hindi rin po sinabi ni Jesus na kayo ay magiging asin ng sanlibutan. Hindi ganoon ang sinabi ni Jesus. Hindi rin po sinabi ni Jesus na kayo ay magiging asin ng sanlibutan kung gusto nyo. Hindi po ganoon. Ano sabi ni Jesus? You are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sanlibutan. Amen. Dahil tayo yung asin ng sanlibutan, wala nang susunod pa, walang iba. No one else. Amen. Wala na pong iba. Tayo lang po yung asin ng sanlibutan. No one else. Naintindihan po ba natin? Tayo po, binamano ng partay, ang asin ng sanlibutan. Kapag hindi po natin tutuparin yung tungkulin natin bilang asin ng sanlibutan, wala pong ibang gaganap nito. Wala po. Kasi tayo yung tinawag na Jesus na asin ng sanlibutan. Kung hindi natin gagampanan yung ating function, yung ating trabaho bilang asin, walang ibang gaganap nito. Wala pong backup plan. Wala pong plan B. Amen. Tayo po ay salt of the earth. No one else. Wala na pong iba. Sabi mo sa tabi mo, asin ka ng sanlibutan. Wala nang iba. Gawin mo ang trabaho mo. O, palakpakan po natin si Lord. Sabi ni Jesus, you are the light, you are the salt of the earth, and no one else. Walang iba. Tayo lang. Salamat sa Panginoon. Tinawag tayong asin ng sanlibutan. The meaning of the analogy. Bigyan po natin ang kahulugan ng salt analogy. Ang ating pong Pensa Kristo, pwede siyang gumamit ng maraming ilustrasyon para sabihin sa atin na tayo bilang mananampalataya ay kaiba sa sanlibutan. Pwede naman siyang gumamit ng ibang ilustrasyon para ipalam sa atin bilang mananampalataya na tayo po ay different from the world. Pero bakit asin ang ginamit niya? Why so? What is the meaning of the analogy of salt analogy? Number one, bakit ginamit ni Lord yung asin? The world is in moral decay. Ang mundong ito ay mayroong pagkasira. Yung moralidad ng mundong ito ay pasira na. Yung morality ng mundo. Di ba parang normal lang yung live-in? Parang normal lang yung sex outside marriage, sex before marriage, parang normal lang yan. Parang kalakaran. So nasa moral decay. Mabubulok na yung mundo. Amen. When Jesus Christ says we are the salt of the earth, He is not only making a statement about us as Christian, but also the world around us. Yung primary use po nung asin sa tao ng panahon ni Kristo was to stop decay. Para pahintuin, ano sa Tagalog ng decay? Para pahintuin yung pagkabulok. This world is in moral decay at desperately kailangan niya ang Kristiyano para mapigilan yung pagkabulok ng mundo. Para mapigilan yung mundo na sumama ng sumama. Ang kailangan tayong Kristiyano sapagkat tayo po yung asin ng sanlibutan. Kailangan tayo ng mundo. Kaya nga tayo naandito Pabulok yung mundo. Pasama na pasama. Naandito tayo para tayong instrumento ng Panginoon para mapigilan yung pagsama ng mundo. Para mapigilan yung pagbulok ng mundo sa pamagitan po ng mga buhay natin. Makita nila yung buhay na kaiba ng nakay Kristo Jesus.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Christian act as salt of the earth. Ang Kristiyano ay kumilos, mamuhay bilang asin. How do we act as salt in the world? Paano po tayo mamumuhay bilang asin ng sanlibutan? Meron pong at least 11 different uses for salt in the ancient world. Meron pong 11. 11 different uses for salt in the ancient world. Pero sa umagang ito, 3 lamang po. 3 pinaka-main uses ng salt ang gagamitin natin. Number 1, salt cleanses. Ang asin po ay naglilinis. Salt cleanses. So sa Christian, we act as salt in the earth kapag tayo ay mamumuhay ng isang malinis na pamumuhay, ng banal na pamumuhay, ng buhay na aayon sa kalooban po ng Panginoon. We act as salt of the earth. Ang tanong, tayo po ba ay namumuhay ng isang malinis na pamumuhay? Si Lord lang po nakakaalam. Di ba? Kasi sa atin, pwede tayong magpanggap. Pero ang Panginoon, hindi po tayo pwede magpanggap. All things are naked and open unto the eyes of the Lord. Christians, we act as salt of the earth by living a pure life in the world. Ang salt po is an antiseptic. Nang ibig sabihin, it cleans the wounds and fight infection. Antiseptic. Linilinis yung sugat at linalabanan yung infection. At yung salt, pag nilagay mo sa sugat, open wounds, hindi po pwedeng hindi mapapansin. Di ba? Halimbawa, meron kang open wounds. Linagyan mo yung sugat mo. Ay hindi pwedeng hindi mapansin na kasama mo sa bayan. Kita-kisa, kasi maputi yung lalo pag maitim ka. Tapos naglagay ka ng asin sa open. Kita-kita po, hindi pwedeng hindi mapansin. Kitang-kita yan. Kapag tayo bilang mananampalataya, ay namumuhay ng malinis na pamumuhay, namumuhay ng isang banal na pamumuhay, hindi po pwedeng hindi mapansin ito ng ating kapitbahay. Hindi pwedeng mapansin, hindi pwedeng hindi ito mapansin ng ating kasama sa bahay. Hindi pwedeng hindi ito mapansin kung sa school tayo po ay nag-aaral. Hindi pwedeng hindi ito mapansin sa trabaho, sa office. Kung tayo namumuhay ng malinis na pamumuhay, hindi pwedeng hindi mapansin, mapapansin sa ayaw natin sa hindi. Makikita nila eh. Hindi mo si Vicky dati ganun yan. Pero iba na, napansin. Di ba dati ganyan, pero iba na. Napapansin mo, hindi pwedeng hindi mapansin. Pero pag namuhay ka ng ng buhay ng mundo, hindi napapansin kasi pangkaraniwan lang sa kanila eh. Nagmura ka, nagsugal ka, gumawa ka ng kalawang, pangkaraniwan lang sa mundo yan. Parang okay lang. Pero pag ang ginagawa may kabutihan, namumuhay ka ng mapayapa, namumuhay ka ng malinis na buhay, pansin na pansin po nila. Amen. Tanong mo yung katabi mo. Sabihin mo sa akin, napapansin ba ng kapitbahay mo yung buhay mo? Napapansin ba? Palapakan po natin si Lord. Isang bagay pa po, pagdating sa linagyan po natin ang sugat natin, ng open wounds, it hurts. Masakit, Kuya Eddie. Mahapdi, makiro. Sino po may sugat dito? May asin kami gano'n ng rock salt. Subukan po natin. Pag meron tayong open wounds, lagyan mo ng rock salt. Mahapdi, masakit. Ang hirap tiisin, pero nagpapagaling eh. Titiisin mo. Kapag tayo po ay namuhay ng isang banal na pamumuhay, malinis na pamumuhay, parang masakit sa paningin. No, hindi mananampalataya, parang hindi nila kahit tagal, parang hindi sila sanay. Diba? Parang napapasuko sila. Parang nasasaktan sila. Kasi hindi po sila sanay makakita ng tao ng bumuhay, ng tapat, ng bumuhay ng malinis na pamumuhay.
Naalala ko po noon, hindi pa po ako, lagi ko sinesearch, hindi pa po ako nung born again. Ako po ay siyempre bumili po ako sa, hindi sa Mercury, sa mga tindahang butik, ang mga maliliit. Binigyan niya po ako ng yung malaki na. Nagbigay ako ng 100. Ang sukli niya sa akin sobra. Eh hindi ko na tingnan, umina ako. Pag uwi ko sa tingin, meron kaming padaw dun eh. Pag tingin ko sa sukli, sobra-sobra yung sukli. Sobra-sobra yung sukli. Ang bulong ng kaaway sa akin, hindi mo kasalanan niya, ang swerte mo. Pero nanaig yung, kasi tayo naman pala kami kabutin sa loob eh. Bumalik ako doon sa Mercury, ibinalik ko. Sabi ko, sister, yung ibigay mo sukli, sobra, nagulat eh. Ha? Talaga? Meron pala na ating na matapat. O nagulat siya, ibinalik ko. Kaya pag ako yung bibili, napakarami, nakapila. Pag ako yung nakita, Brad, halika, ako yung una. Magugulat sila. Amen. At minsan hindi sila makatagal. Kasi sanay silang gumawa ng masama para masasaktan sila. Yan, sabi ni Jesus, we expect persecution. Miski nga sa trabaho eh. Meron kami kasama sa trabaho, sa kanila nagtrabaho ako eh. Kami mga 11:30 na, kasi ang break time alas 12 eh. Mga 11:15, nagpapahinga na kami. Meron kaming kasama sa trabaho. Miski tirik ang araw, nasayad kami sa Kimberly, di sa labas kami mainit. Miski mag-alas 12 na nagtatrabaho pa. Naiinis na kami. Sabi namin, tumingin ang pagtrabaho eh. Pahinga na kami. Nagtatrabaho sa alas 12. Kami nabulakbol. Nagagalit sa kanya. Parang naiinis kami sa kanya kasi ang ginagawa niya ay tama. Ganun tayo binamahal para tayo, diba? Pag namuhay tayo ng tama, namuhay tayo ng mga matapat tayo sa ating trabaho, maraming naiinis, nasasaktan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salt cleanses. Ang asin po ay naglilinis. Number 2, salt preserve. Preservatives. Ano ibig sabihin ng preservatives? Pinapanatili niya sa sariwan. Salt preserve. As Christians, we act as salt in the world when we stand up for what is right. Kung tatayuan po natin kung ano ang tama, tayo po'y namumuhay bilang salt of the earth. Salt is a preservative that delay corruption and decay. Di ba? Yung isda, lagyan mo ng asin. Yung karne, lagyan mo ng asin. Ano mangyayari? Madidelay yung pagkabulok. Di ba? Subukan mong wag lagyan. Yung isda, sabi mo lagyan ng asin. Wag lagyan ng maging karne. Hindi mo ilalagay sa rep. Ano mangyayari? Mabubulok, magkakaamoy. Di ba? So the salt, delay, corruption, and decay. In the same way as Christians, we are to be preserving influence in society. Influence. Preserving influence. Ibig sabihin, yung mabubulok na mundo, tayo bilang mananampalataya na mumuhay ng maayos, nananariwa. Ikaw bilang mananampalataya, yung buhay na yung kaibigan ay mabubulok na, pero dahil nakita yung buhay mo sumariwa, na-preserve yung kapulukan at nagkaroon po siya ng desire na maging katulad ng buhay natin. Nagpe-preserve ng kabulukan. Kailangan po tayo ng mundo. Kung tatandaan po natin nung ginawa ng Panginoon ng Sodom at Gomora, bago ginawa ng Panginoon ng Sodom at Gomora, di ba sino po yung nakipag-bargain? Nakipag-bargain, di ba? Panginoon, kung 10 yung natitirang matuwi, gugunawin niyo ba? Hindi. Alang-alang sa 10. Panginoon, kung 5. Panginoon, kung isa, sabi ng Panginoon, hindi ko gugunawin alang-alang sa isa. Tapos umalis na siya. Nung nawala na siya,
Nawala na yung salt, kasi nagsisimpi yung salt eh. Nung nawala na sa ginunan ng Panginoon, tayo yung kailangan ng mundo para hindi totally mapulok. Totally, hindi patuloy sa kasamaan. Kasamaan na pansinin po natin yung mundo natin ngayon. Dito lang sa Pilipinas. Nanonood ako ng sa TV, pinasok ng 2,000 na pulis yung kingdom of Jesus Christ. Kita mo ang gulo. Amen. Tayo po, bilang mananampalataya, pabulok na yung mundo, pasama ng pasama, tayo po yung kailangan para ma-preserve at hindi mabulok. Hindi dumating doon sa panahon na pasama ng pasama. Amen. We are to fight against moral corruption. Tinatayo natin ko ng tama. Yung Sojibil. Kaya nga tayo, binamanan ng para tayo against Sojibil. Hindi po tayo against sa LGBT. Mahal po natin sila. Against tayo doon sa Sojibil. Yung pong mga rules na naandoon. Kaya tayo po ay tumatayo. Hindi tayo nakikiayon sa mali. Pero tingnan po natin yung ating mga politiko. Di ba? Sumusuport sila kasi bakit? Kailangan nila yung boto ng tao. Amen. We have to fight against moral corruption. We have to fight what is right. We have to make a difference. This means being an obvious Christian sa isip, sa salita at sa gawa. Tayo Kristiyanong halata sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano natin mapapahinto ang mundo from going bad, from decaying, if we go along with it? Kung tayo pinakikipag-compromise, hindi po natin mapapahinto. Para natin mapahinto yung pagkabulok ng mundo, yung pong pasama ng mundo, kinakailangan hindi tayo nakikipag-compromise. Nakikita nila yung buhay na dapat ipamuhay. Yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. No compromise. We self-preserve and we are a salt in the world. When we stand up for what is right, no compromise. Ang pula ay pula, ang puti ay puti. Amen. Another source flavors. Ang asin po ay nagpapalasa, nagpapalinamnam. Salt basically makes the taste better. It adds flavor and spice. Subukan po natin na magluto halimbawa ng sinigang. Pag tayo nagluto ng sinigang, ano nilalagay natin pampaalam? Pero pag ilagay mo lang ay patis, meron bang nagsigang na ilagay mo lang patis? Nalagay mo lang asin, di ba? Mas masarap, nagpapalasa. At sinigang, pag patis lang ang nilagay mo, masarap ka rin. Pero pag linagyan mo na siya, iba yung lasa na kasi, pampasarap. Amen. As Christians, we act as salt in the world when we attract people to Christ by our life. Umaakto tayo bilang asin ng salita, kung na-attract, kung naaakit po natin yung tao palapit kay Jesus. Hindi po natin naaakit yung tao palayo kay Jesus. Palapit kay Jesus. We act as salt in the world when we attract people to Christ by our life. Sabi ng 2 Corinthians 3:20. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. You are the letters written in our heart. Read and known by everybody. Kayo sulat na nakasulat sa aking puso. Nakikita at nababasa ng lahat. Para nga tayong para nga tayong tawag dito? Para tayong libro na binabasa. Ang tanong, ano yung nababasa ng kapitbahay natin sa atin? Ano yung nakikita nila sa atin? Sabi ni Paul, 2 Corinthians 2, you are the letter written in my heart, read and known by everybody. Yung buhay ba natin, yung buhay na nakikita nila,
yung nababasa nila sa buhay natin, yung po ba'y nakapag-aakit ng tao palapit kay Kristo? Kapag nakita ang buhay mo, parang siya ay nakakaroon ng desire na lumapit sa Panginoon kasi nakikita sa buhay mo na miski may problema, pero naando ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Hindi ka kaya tinagin ng namang problema. Na-attract mo ang tao. Naaakit palapit kay Jesus. Tanong yung katabi mo, mga kapatid, naaakit ba yung kapitbahay mo sa buhay mo? Palapit kay Jesus. Baka naman palayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. As Christians, are not just to have an influence in the world, but a positive influence. Lahat naman tao may influence eh. Di ba? Bad influence, negative influence, dapat positive influence po tayo. Positive influence in all level of society. Dapat sa trabaho, kung nagtatrabaho tayo, meron tayong positive influence sa mga kasama natin sa trabaho. Kung tayo po estudyante, meron tayong positive influence sa ating mga eskwela. Kung tayo po nasa school, nasa community, saan man tayo mapunta, dapat tayo po ay merong positive influence na nakakaakit ng tao palapit sa ating mga palapit kay Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tanangin po natin yung ating mga sarili. Am I a positive influence to others? Tanangin mo sarili mo. Ako ba ay may positibong influensya sa aking kapwa? Am I a good neighbor? Ako ba ay mabuting kapitbahay? Tanong na katabi mo, mabuti ka bang kapitbahay? Do I treat people well at work, at school, at home? Tinatrato ko ba yung tao ng mabuti, ng tama, sa trabaho, sa school, saan man ako nandun? Tinatrato ko ba natin ng tama? Do I exhibit the fruit of the Holy Spirit in my life? Ako ba ay punong-puno ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control? Do I attract people to Christ by my life? Naaakit ko ba yung kapwa ko palapit kay Kristo sa pamagitan ng buhay ko? Kaya nga, influensya eh. Pag nakita yung buhay mo, naaakit sila. Dati kang girl, kasi di ba yung mga kasamahan natin, yung tayo hindi pa born again, kung ano bang klase ng buhay natin, nakita na rin pagbabago eh. So sila po eh, dapat matak, bakit ganun, bakit dati ganun siya, ngayon hindi na. Na-attract sila. Ano ba ang sikreto? Ang sikreto, alam natin ang sikreto, wala iba, kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Do I attract people to Christ by my life? Salt cleanses, naglilinis. We are a salt by living a pure life in the world. Salt preserve. We stand up for what is right. We are to be a preserving influence in society. Salt's flavor. We attract people to Christ by our lives. Meron pong warning na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. Sa verse 13, sabi po sa verse 13 letter A, you are the salt of the earth. May binigay po siyang warning doon sa letter B. Sabi, basahin na natin buong verse 13. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot. May warning siya. Kung ang asin ay nawala ng alak, paano ito muling mapapaalat? Sabi Paulo, wala na, itatapon na lang. If the salt loses its saltiness, it loses its purpose. Pag nawala na po yung alat ng asin, nawala na yung layunin niya, ano layunin niya? Umakit ang asin, magpaalat. So kung wala na yung alat niya, nawala na yung purpose niya. Ang purpose ng asin, umakto bilang asin, magpaalat. So pag nawala yung alat,
nung asin, nawala na yung purpose niya kasi wala na siyang alat. Ang tanong ni Lord, paano ulit mapapahanap? The church, the purpose of the church is to act like a church. The purpose of a Christian is to act like a Christian. Ang purpose ng simbahan, ng iglesia, mamuhay bilang iglesia. No compromise. Ang buhay ng isang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Hindi nakikipamato. Sabi nga sa 2 Timothy, asang sundalo, ginagawa niya yung mga bagay na makalulugod sa kanyang commander-in-chief. Buhay na kalulugod, no compromise. Sino po ang commander-in-chief natin? We are the soldiers of the living God. Ang ating pong commander-in-chief walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. No compromise. This is talking about no compromise. It's not talking about losing our salvation but losing our influence. Kapag nawala na po yung ating alat, wala na po tayong influensya. When we make moral compromise to fit in with the world, we are no longer acting as salt in the world. We loses our influence. Amen. Kapag tayo ay nakapag-compromise na sa moral, magkaroon tayong moral compromise, okay lang sa ating live-in, sex outside marriage, ano pa, para lang mag-fit in. Ganyan kasi eh. Hindi na kailang makilaan ka, yan ang takbo ng mundo. Yan ang kalakaran ng mundo. Miski nung araw sa droga eh. Laya ka, ito yung kalakaran, brad. Pag hindi ka makikain sa amin, wala ka. Hindi ka makapapasok sa amin, hindi ka namin magiging grupo. Kung yung ginagawa namin, hindi mo gagawin. Ganun kaya nakipag-compromise nga eh. Miski yung tao, walang bisyo, wala siyang barkada, pero gusto niyo magkabarkada, para ka makakasama sa aming grupo, ay kinakailangan, yung ginagawa namin, gagawin mo rin. Pag hindi ko pwede, ipag-compromise. Amen. So kapag tayo po, make a moral compromise para lang mag-fit in, sumakay, umayon sa kalakaran, we are no longer acting as salt in the world, we loses our influence. Hindi na po tayo makaka-influensya. Hindi po kailangan ng sanlibutan ng Kristiyanong namumuhay parang taga-sanlibutan. Ang kailangan ng sanlibutan yung Kristiyanong namumuhay katulad ng pamumuhay ni Kristo. Yun ang kailangan nila para mapigilan yung pagkabulok nila. Para mapigilan yung mundo na pasama ng pasama. Ang kailangan nila isang Kristiyanong namumuhay ng tapat. Isang Kristiyanong namumuhay katulad ng pamumuhay ng ating pong Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Christian loses its reputation when we lose our saltiness. Kapag nakapag-compromise na po tayo, nawala na yung alat natin, we loses our reputation. Kaya ang tanong ng Panginoon, how can it be salty again? Pag nawala po yung pansin niyo po ba? Pag ang isang Kristiyano nawala yung kanyang reputasyon, napakahirap ibalik. Di ba? Pag nasira yung reputation natin bilang mananampalataya, ang hirap ibalik. Sabi mo, paano ito mapapaalat muli? When we lose our saltiness, we loses our reputation. Gagawin po natin sa tulong ng Panginoon na panghawakan po natin yung reputation natin for Christ. Reputation as a bride of Christ. Tayo po'y kasintahang babae. We are engaged to be married to Jesus Christ, marriage supper of the Lamb. Tayo po ay kaya panghawakan natin yung reputation natin as the bride of the Lamb. Kasintahang babae ng ating Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Christian loses its mission when we lose our saltiness. Kapag nawala na po yung alat natin, kapag-compromise na po tayo, nawawala na po yung mission natin. Kasi hindi na po tayo magiging effective sa mission na gagawin po natin. Kaya sabi ni Jesus, it is no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot.
As Christians, we have a mission to bring the gospel of Christ to all the world. Mission po natin yan. Ibahagi, dali ng ebanghelyo, ang mabuting balita to all the world. O saan tayo makarating. Pero wala na tayong alak, kapag compromise na tayo, nawala na yung mission natin. Kasi bakit? Hindi na po tayo magiging effective sa pagpapakalat natin ng mabuting balita. Kasi bakit? May compromise nang nangyari. Nawala na yung anak natin. Amen. But when we lose our saltiness, we lose our mission. Miski mag-mission po tayo, walang power. The Word of God, sabi po ng Bible, for the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-bladed sword, piercing even into the dividing asunder of soul and spirit, discerner of thoughts and intents of ganang kapangyarihan. Pero, mawawala yung power ng salita ng Diyos kung tayo na magdadala ng salita ng Diyos ay mayroon ng compromise. Wala nang alat. Kasi pag wala na po tayong alat, wala na yung power ng salita ng Panginoon na dadalhin po natin. Yung salita ng Diyos makapangyarihan po yan. Depende ito sa magdadala ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mabuting balita. Pero kung po natin hindi mabuting balita, ay hindi po magiging effective. Kaya nawawala yung mission. Kasi bakit nawala na po yung alat natin, meron ng compromise. Kaya sabi ni Jesus, ni Paul, Romans chapter 12, tayo umayaw sa takbo ng mundo. Be transformed by the renewing of mind. Umayaw sa takbo ng mundo. Ang mundo po pasama ng pasama. Nung araw, okay lang sa atin, pero ngayon po born again na tayo. Tayo po ay kaiba na sa buhay ng mundo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are the salt of the earth, so we need to be scattered throughout society, cleansing, preserving, and adding flavor as a Christian in the world. Dapat nakakalat tayo. Maglilinis, magpe-preserve, at magdadala ng lasa sa mundo, sa papagitan natin buhay. So we need to stay salty, no compromise. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung may alat pa. Nasahan mo nga kung may alat pa. Tingnan mo may pawis na yun, tingnan mo umala. O tingnan mo kung maasin. Amen. Panatiliin mo natin yung ating alat. Hindi na maalat, maasin. Palakpakan po natin si Lord. So yun po yung ating unang job description. Salt of the earth. Yung ikalawa, the light of the world. Ilaw ng sanlibutan. Ang declaration ni Jesus Christ sa verse 14, you are the light of the world. Ang una pong part ng ating job description, you are the salt of the earth. Pangalawang part, you are the light of the world. Ulitin po natin. Hindi po sinabi ni Jesus na tayo dapat maging ilaw ng sanlibutan. Hindi po sinabi ni Jesus na tayo magiging ilaw ng sanlibutan. Hindi po sinabi ni Jesus na kayo magiging ilaw ng sanlibutan kung gusto nyo. Ang sinabi ni Jesus, you are the light of the world. Diniklara niya, ikaw ay ilaw, ako ay ilaw. Amen. Yung tayo, sinabi ni Jesus kung ano talaga tayo. We don't have a choice. Wala po tayong choice. Hindi pwede kayo, Lord. Wala kang choice. Kung Kristiyano ka, ilaw ka ng sanlibutan, wala kang choice. Wala kang choice. Kung Kristiyano tayo, wala kang choice. We are the light of the world. There is no other spiritual light in this world except Christian. Wala pang spiritual na liwanag sa mundo maliban sa ating Kristiyano. Mapahanap ka. Tayo. Ginawa tayong ilaw ng sanlibutan. There is no other spiritual light in this world except for Christian. Christian lamang. If we are a Christian, then we are light in this world and we have to shine for Jesus. Magliliwanag tayo para kay Jesus. Ang sabi po ni Jesus Christ in John 8:12, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Jesus po ang tunay na ilaw ng sanlibutan at sa powers of Christ, we reflect His light. Bilang Pawlo ni Kristo, sinasalamin po natin yung liwanag sa ating buhay at sinasalamin po natin yung liwanag ni Kristo sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen. Ang sabi po ni Jesus sa verse 14, a town built on a hill cannot be hidden. Sabi po ng verse 14, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on the sun. It gives light to everyone in the house. Hindi po natin pwedeng itago ang isang lungsod sa ibabaw ng burol, lalo sa gabi kapag bukas ang ilaw. Kitang-kita yan. Di ba? Pag sa burol, nasa itaas yan eh. Di ba mayroong mga bahay, pumunta ka sa Baguio, yung mga bahay nasa ibabaw ng... Hindi mo pwedeng itago. Kitang-kita, lalo sa gabi kasi kitang-kita yung ilaw. We don't put a lamp under a bowl. Hindi po tayo naglalagay ng ilaw sa ilalim. Pag tayo po yung halimbawa brown out, nagsindi ka ng, ano tawag dito? Ng kandila o garapa. Tapos ilagay mo sa ilalim ng mesa. It defeats the purpose. Natatalo yung purpose. Ang purpose niya, maliwanag ka. Kung nilagay mo sa ilalim, di na-defeat, natalo yung kanyang purpose. Ang pag naglagay ka ng garapa o kandila sa ibabaw ng lamesa para maliwanagan ang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are the light of the world and there is no other. Tingnan po natin yung meaning of analogy. Meaning ng light analogy. The meaning po ng salt analogy is that the world is in moral decay. And the meaning of the light analogy is that the world is in darkness. Ang mundo ay nasa kadiliman. The world is in darkness. The world is in the darkness of sin, deception, ignorance, and rebellion. Huwag na po tayong lumayo dito na lang sa Pilipinas. Nasa kadiliman ng kasalanan, ng deception, ng rebellion, ng ignorance to the word of God. Nasa kadiliman sila na pagiging ignorante. My people are destroyed from lack of knowledge. Nasa kadiliman ng kasalanan. Pagiging ignorante sa salita ng Panginoon. Sa pagiging rebelde, rebellious. Deception, pandaraya. Pumunta nga lang sa palengke eh. Yung mga timbangan, may dayaan eh. Sana naman, hindi na. Kasi mayroong timbangan ng bayan. Pero minsan nakakansot sila eh. Punong-puno po, nasa kadiliman ng kasalanan, nakakadiliman ng pandaraya, nakikignoransya, sa dahil nakakadiliman po ng rebelyon, pagrebelde laban sa ating Panginoon Diyos. Hindi po nila alam, ang sanlibutan, hindi nila alam yung way papunta sa Diyos. Nasa kadiliman po sila eh. Dahil nasa kadiliman, hindi nila alam yung way palapit sa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon kay Paul, Acts chapter 26, verse 17 to 18. I am sending you to them. Kanino pinala si Paul? Sa mga Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and to turn from darkness to light and from power of Satan to God. Isinugo kita sa kanila upang buksan mga kanilang mga mata. Lumipas sila from kadiliman to liwanag, from the power of Satan to the power of God. At yun din po sinasabi sa atin ng Panginoon, God is sending us to the world to open their eyes, to turn from darkness to light, to turn from the power of Satan to the power of God. Sinugo tayo bilang ilaw kasi nasa kadiliman sila eh. Hindi nila alam yung paraan, yung daan papunta sa Panginoon. Nasa dilim sila. But we know, alam natin. Di ba? Alam natin yung way papunta sa Diyos. Dahil alam natin, we should share to them. Hindi nga nila nasa kadiliman sila eh. Sa kadiliman na kasalanan ng rebellion. Hindi na alam yung way papunta sa Diyos. Dati hindi rin natin alam yung way papunta sa Diyos eh. Pero salamat
May nag-share sa atin ng daan. Hindi po dating daan. Hindi po tamang daan. Kundi tanging daan si Jesus Christ. Bakit po natin nasumpungan yung tamang daan? Sa tayo lang ba nakasundi? May nagturo sa atin. May nag-akay sa atin. May nag-share sa atin ng Word of God. Amen. Yung sanlibutan, hindi po nila alam yung way papunta sa Diyos. Tayo alam natin. Ang responsibility natin, ibahagi po natin sa kanila. Amen. Sabi po ng John 14, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. We know the way and we need to share it with others. Kung di natin i-share yung way, sino ba ang mag-share? Share. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The world is in darkness. It doesn't know God's way. Hindi lamang po yan. Hindi lang nila alam yung way ng papunta sa Diyos. It also doesn't know God's way. Hindi rin nila alam ng kaparaanan ng Panginoon. Nasa kadiliman nga eh. Hindi nila alam dahil sila nasa kadiliman yung way papunta sa Diyos. Hindi nila alam yung kaparaanan ng Diyos. Tayo alam natin, ibabahagi po natin sa kanila. When it comes to the matters such as marriage, family, wealth, this world is in complete darkness and confusion. Pagdating po sa buhay may asawa, family life, maging sa kayamanan, total darkness sila. Hindi na alam yung kaparaanan ng Panginoon patungkol sa marriage. Hindi na alam yung kaparaanan ng Diyos patungkol sa family life. Hindi na alam yung kaparaanan ng Diyos patungkol sa paghawak ng kayamanan. Hindi nila alam. Kaya pawardi-wardi nga eh. Maraming broken family, hindi nila kasi alam eh. Di ba? Maraming pamilya magulo. Maraming marriage na nasira. Pag may pera, maraming pera, meron mga mayaman at kandawandang buhay. Bakit hindi po nila alam? Yung kaparaanan ng Diyos patungkol sa marriage, sa family, sa wealth, at iba pang mga bagay. Sabi po ng Psalm 119 verse 105, your word is a light to my feet and a light to my path. Amen. Ang iyong salita ay tanglaw sa aking paa at liwanag sa aking daraanan. Kaya naman may nag-share sa atin ng mabuting balita na sumpungan po natin yung way papunta kay Jesus Christ at naunawaan natin yung mga kaparaanan ng Panginoon. Yung kaparaanan ng Diyos sa pamumuhay, sa pamilya, sa buhay may asawa, maging sa paghawak ng pera. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi nila alam, dapat po natin ibahagi sa kanila. Christians as light in the world. Kristiyano bilang umato bilang ilaw ng sanlibutan. Paano po tayo mamumuhay bilang ilaw ng sanlibutan? There are three ways na pwede po tayong mamuhay as light in the world. Number one, light shine. Ang ilaw po ay nagliliwanag, kumikinang. Therefore, we are to stand out as follower of Christ. Dapat nagliliwanag yung buhay natin. Ihalo naman po tayo sa 1,000 hindi mananampalataya, kitang-kita ka. Ay, ayun si ano? Ayun si Brother Mike. Ay, ayun si Brother Gilbert. Ay, ayun si kapatid. Kasi bakit? Nagliliwanag tayo eh. At yung liwanag po natin, hindi na mamatay, hindi po Christmas light. Na tuwing Christmas, yung Christmas light, kailan po binubuhay? Yung Christmas lang, di ba? Hindi mo lang pwedeng buhayin yan ng habang panahon eh. Christmas lang, binubuhay mo. Tayo bilang ilaw ng sanlibutan, hindi lang po tayo liwanag pag Pasko, kundi araw-araw dapat nagliliwanag. At naliliwanagan yung nasa kadiliman. Kaya sabi ko, think about the city of here that cannot be hidden. Kasi maliwanag. Yung buhay natin dapat hindi kaya itago yan, makikita yan, nagliliwanag tayo. Jesus has sent us into the hill for everyone to see. Nakikita nila yung liwanag sa pamagitan ng buhay natin. Yung maliwanag na pamumuhay, yung maliwalas na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. We are to be a public spectacle for Jesus. Tayo po yung pampublikong salamin para kay Jesus. Sa buhay natin, nasasalamin nila si Jesus. Ano ba yung nasasalamin ng kapwa natin sa ating buhay?
Kaninong salamin na nakikita? Kaninong mukha? Mukha nino? Mukha ng kapatid mo. Mukha ni Jesus. We are the spectacle. We are the public spectacle for Jesus. Tayo pang publikong salamin para kay Jesus. There should be something different about our character. About our countenance. Pag sa mukha nga natin eh. Dapat may makita ng kaibahan. About our life. Life that makes us stand out as a follower of Christ. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, light illuminates. Ang ilaw po ay tumatanglaw, nagpapaliwanag. So therefore, we are to point people to God and His ways. Tayo po yung magtuturo, tulad sinabi natin kanina. Tayo po yung magtuturo. Jesus is the true light and we are to point people to Him. Tayo po yung ilaw, kaya tayo po yung magtuturo. Si Kristo po yung tunay na ilaw ng sanlibutan at bilang follower of Christ, tayo magtuturo sa Kanya yung tunay na ilaw kapit po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. We should be bold in our witness for Christ and our lives should be backed up and our lives should back it up. Bold tayo sa pangangaral patungkol kay Kristo at yung buhay natin binaback upan yung ating pong pag-witness. Nagsishare tayo ng Word of God, yung buhay natin binaback upan yung salita ng Diyos na pamahagi natin. Hindi ko kontra. Napakahirap yung nagsishare ka ng Word of God pagkatapos yung sinishare mo kung kontra ng buhay mo. Dapat binaback upan ang buhay po natin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kapag hindi po nakita ng mundo si Kristo sa buhay natin, sigurado hindi po makikita si Kristo sa sanlibutan. Sa atin lang nila makikita. Amen. Hallelujah. And finally, lights reveal. Nagsisiwalat. Nagpapahayag. Nagpapakita. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, ipakikita natin sa ating kapwa hindi mananampalataya yung buhay na gusto ni Kristong ipamuhay sa pamagitan ng ating buhay. Pakikita natin sa kanila yung tamang buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay. Makita na sa pamagitan po ng ating buhay. Di ba napapasin tayo ng kapwa natin eh? Lalo ng kabarkada natin, dati ganun tayo. So nakikita nila yung tamang buhay, ito pala yung tamang buhay. Makikita nila sa pamagitan po ng ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Campbell Morgan, we are to show to men what would result if all the people were obedient to the voice of God. Sabi niya, kinakailangan ipakita natin sa mga tao yung resulta kapag ang lahat ng tayo maging masunurin sa tinig ng Diyos. Ang sabi ko yan, sa pamagitan natin, through our lives will reveal what would result in all people were obedient to the voice of God. Yung buhay po natin ang magpapahayag kung ano ang magiging resulta kapag ang tayo po'y sumunod sa salita, sumunod sa tinig. Makikita, iyahayag sa pamagitan ng ating pong mga buhay. Nanuha po natin, dapat natin ipakita sa mga tao kung ano ang magiging resulta kung ang lahat ng tao ay masunurin sa tinig ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay na nagliliwanag. Yung liwanag po natin, hindi po Christmas light, hindi po patay sindi. Hindi yung pupunta ka sa church, bubuksan mo yung ilaw, magpanag ka. Paglabas mo sa pagkabi ng bahay, papatay mo na naman. Hindi po patay sindi. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat natin ipakita sa mga tao kung ano ang magiging resulta kung ang lahat ng tao ay masunurin sa ating Diyos sa pamagitan ng ating pong mga buhay. Purihin ang Panginoon. Meron pong encouragement. Last verse. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano po bang mangyayari kapag yung ilaw natin ay nagliwanag? Two things, people will see our good deeds. Makikita po ng tao yung ating mabuting gawa. Yung mabuting gawa na nakakatulong sa ating kapwa, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi nakakatulong sa ating kapwa para sila po ay makalapit sa ating Panginoon.
Magkakaroon po sila ng desire. Kasi nagliliwanag tayo, maala tayo. Nagkakaroon po sila ng desire, i-impluensya natin sila na lumapit sa Panginoon. Tayo po ay hindi naligtas dahil sa mabuting gawa. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya. Pero yung mabuting gawa ay magpapakita na tayo po ay Kristiyano. At ang mabuting gawa, wala po itong pinipili. Hindi ka namimili ng tutulungan. Kung sino lumapit siya at meron kang kaparaan ng tumulong, yun po yung mabuting gawa. Kapag nagliwanag ka, makikita yung mabuting gawa. And another, kapag nagliwanag po yung ating ilaw, the people will glorify our Father in heaven. Maluluwalhati po ng tao ang ating Ama sa langit. Amen. Matutuwa po sila, maraming mag-glorify sa Panginoon, maraming magpapasalamat sa Panginoon kapag ang ilaw po natin ay nagliwanag. Amen. When people recognize us as God's children, they will glorify God as our Father. Pag na-recognize, ibig sabihin, talagang nakita nila sa buhay natin na tayo anak ng Diyos, i-glorify niya ang Panginoon. Kapag nakita sa pamagitan ng buhay natin, hindi tayo sinasabi natin, born again ako kapatid. Kapag nakita nila yung ebidensya sa ating buhay, ang visible manifestation ng pagiging born again, yung change life, yung buhay na binago. Yun po yung visible manifestation, nakitang-kitang ebidensya na hindi natin pwedeng itagal yung bagong buhay kay Kristo. Amen. When we fulfill our calling as light in the world, we'll bring glory to God. We do good works na tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi para tayo hangaan ng kapwa natin. Hindi para tayo makita ng kapwa natin na maturing tayo. Gumagawa tayo ng mabuting bagay, good works, para makita nila si Kristo sa ating buhay at luwalhatiin po ang Diyos. Tumutulong ka hindi para sa'yo, para sumikat ka, para gumaling ka. Si Pastor Alfred matulungin. Tumutulong tayo na ang motibo natin, hindi para sa sarili natin, para makita nila tayo. Note, hindi tumutulong tayo para makita nila si Kristo sa buhay natin na magbibigay ng kaluwalhatian po sa ating Panginoon. Yung pagtulong natin, hindi para sa ating sarili, para sumikat, kundi para sumikat po ang Panginoon. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We are the salt of the earth and light of the world. Ito po yung ating jobs description. Tayo po yung asin ng sanlibutan at ilaw ng sanlibutan. Yung ating pong jobs description, dito po natin gagawin sa lupa, hindi sa langit. Dito natin gaganapin o tatrabuhin yung ating trabaho as salt and light of the world. Salamat ka, Panginoon. Sapagkat tayo po'y tinawag bilang asin at ilaw ng sanlibutan, wala tayong mapagbibilan. No choice. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kasi si Kristo, kung ikaw ay born again, tas mo kami ng born again. Kung born again tayo, asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Wala tayong choice. Si Kristo ang tumawag sa atin. Let our light shine before man at hayaan po natin na yung alat natin manatiling maalat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pala kayo tumayo. Gusto ko pong basahin yung ating benediction. Numbers chapter 6 sa Amplified Bible. Handa na po ba tayo? Numbers chapter 6, beginning verse 22. Ito pa sinabi. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo na pag-aralan namin. Maraming salamat, Lord.
Tinawag mo kami bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Lord, wala kaming choice. Yung po kami, nung kami na born again, yung kami, ilaw at asin ng sanlibutan. Ang dalangin naman po namin, Panginoon, magampanan po namin. Wala pong ibang gaganap ng aming katungkulan bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Kami lamang ang gaganap, Panginoon. Kaya tulungan mo kami sa biyaya mo, magampanan namin yung aming pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Pag ito'y magbigay ng karangalan, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Let the light shine. Sa biyaya mo ay magliwanag ang aming ilaw, Panginoon, para makaakay kami ng tao palapit sa iyo, Panginoon. Ayaw mo yung aming asin ay manatiling maalat, maka-influensya kami ng tao palapit sa pamagitan po ng aming mga boy. Lord, maraming salamat. Isang karangalan, isa pong pribileyo, at isa pong responsibilidad na kami po itinawag mo bilang asin at ilaw ng sanlibutan. At sa biyaya mo, sa tulong mo, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, magagampanan po namin to sa pangalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito ay kapapuna.